Kita ka. Yeah. First time mo direct ni Direk Daryl, how was the experience? Sobrang masaya. It's just not the fun, it's just not the lightness. But natutuwa ako na finally nakatrabaho ko si Daryl Yap. At nakita ko kung paano siya mag-isip, paano magtrabaho. Napakatalinong bata. I mean, because I look at him as yung parang mukha siyang bata, but he's so full of wisdom, knowledge. Ganon, parang lagi mo sinasabi sa kanya, siguro old soul ka. Ganon, it reminds me of so many directors na wala na ngayon. Para kang si Direk Wen, para kang si ganon, para kang si Lino Bro. Parang ang dami niyang influences. Maybe because while he was growing up, talagang nanonood siya ng mga pelikula. So makikita mo yung mga influences ng iba-ibang filmmakers, na masters natin in the past, na yun, gustong-gusto ko siya. And I hope that this is not the last film. And how was the experience yung pakipagtrabaho mo sa hashtags? Ay, masaya. Oo, First time din? First time ko sila napaka-magalang ng mga hashtags, pati yung sila guwapins, okay? Parang natawanan sa set. Magalang kasi ako yung pinakamatanda, obviously. So, they would all niaalalayan ka, gano'n. Tapos, pag nag-e-eksena kami, alam ko yung bigayan, gano'n, grabe yung respeto sa isa't isa. And I'm so happy to see them. Ngayon napanood ko na, ang husay nila. Andun pa rin yung, especially sa Guapings, and also the hashtags. Nico is, kasi syempre rin ako, galing ni Nico. Special sa gay role. And even, Kid, and even lahat sila. Yun. Of course, kasi depende naman sa character eh. Yeah, pero naiyak ako dun sa... Oo, ang galing-galing mo rin. Kay Nico, antig ang damdamin ko. Normally, hindi po ako naiiyak pag nanonood ako ng sariling kasali ko. Pero ito na na-touch ako. And I hope ganun din ang epekto sa mga audience na manonood. During the casting ba, na-consider si Jo Marie? Kasi siya yung isa sa original cast ng Guapings, hindi siya. Kasali siya dapat, pero I don't know if it's schedule or what, na hindi na siya available. Something like that. Kaya pumasok si Jao. Narinig ko lang. Yun. Okay. Masayang experience. Masayang experience. Kakaibang Ruby Ruiz din dito, di ba? Kumpara sa mga napanood namin, like sa mga linlang Pero ngayon nga sabi ko ganyan, okay, parang ang dami ko ring notes sa sarili ko. Next time, I know how to do better for this Daryl. Kasi si Direk kita mo mabilis, parang gano'n, fast-paced, and easily, paano siya mag-isip. Ganun din pala yung pelikula niya. Okay? So, I would know better pero next time, gano'n, if it's still a comedy. Basta ako nag-enjoy ako. Pero sa mga nakapanood, parang may napansin lang na parang may komentaryo din ito sa sinasabi tungkol sa simbahan. Correct. Yung parang irony ng yung madasalin. Natutuon namang madasalin siya, yung karakter si Tita. Pero punong-puno ng mura ng mura, yung parang yung irony na gano'n. Ang dami naman dyan kasi simba pa lang biglang pagdating ng bahay. Alam mo yung gano'n. So, komentaryo din siya doon sa mga totoong tao na dala ng hirap, dala ng mga pinagdadaanan. Minsan, kahit nabuo naman yung faith and sa Panginoon, hindi maiwasan na kadadasal pa lang nagkakasala na. And how do you think na magre-react yung mga nakapanood nito, especially yung mga saradong Katoliko or what? Kasi ako sarado akong Katoliko, although hindi ako ganun ka-religious. Totoo siya eh. Yeah, okay. Totoo eh. Ako, parang medyo reflection, yung parang mapapaisip ka. Because maybe hindi, parang ito nga, syempre, to the extreme to na habang nagdadasal o pagkadasal, mura agad. Ano lang yon, it's just like a metaphor, di ba? Pero sa totoong buhay, meron ibang di ba? Ako na nagdasal. Yun kahit naman mga nagdadasal, kahit siguro man doon, parang sino kayong una ko, I mean ganon. So, pinakita rito yung lahat ng kahit na makasalanan, halimbawa, quote-unquote makasalanan, but your faith in sino pinaniniwalaan mo, if it's God, if it's Mother Mary, andoon, gano'n. But dahil dala ng pinagdadaanan mong hirap, gano'n, kagaya yun ang hold up siya, hindi niya sinasadya, di ba? Yeah. Yun, pinanindigan na lang niya. And yet,
ano yon, coming from love, coming from yung ng guidance ng Mother Mary, di ba? At saka yung, di ba, yung ano doon na ipagpapalit niya si Mother Mary, yung parang pag desperate ka, pag mahal na mahal mo at hindi mo matanggap na mawawala, anong trade-offs na ginagawa mo kay God To me, sa akin bargains. Yun. Namatay yung kapatid. And how would you take yung eksena na pagkatapos mo mag-hold up, nag-drop ka dun sa iglesia? Actually, Iglesia ni Cristo na medyo church. Ano yun, what's this? Ano yun, hindi sinasadya. Hindi sinasadya. Yung available kasi sa main thoroughfare yung pinag-shooting niya namin. So, dun nahinto. Tapos pagkita namin, parang wow, parang simbahan pala sa likod. Iglesia ni Cristo. Oo. Kumbaga sa shooting, parang dito tayo sa may dito, sa may batong ito, sa may bangketang ito. Ganun lang. Nung natapos na yung shooting, kasi madalian, kasi ang daming it's a busy street. Ay, may simbahan sa likod. Ang ganda, yung nagkaroon ng meaning, yung gano'n, no? Ako, sana maraming iglesia manood. Ako yung naisip ko ngayon. Kasi at the background, di ba, yung gano'n, yung pananalig ng mga kapatid sa gano'n. Ang ganda-ganda ng shot niya na, mahaba pa yun, pero siguro no more time. Nagdrama-drama pa ako doon gano'n. Malayo dapat pa lalakaran ko, pero yun nga, ang nakuha na lang merong background na Iglesia ni Cristo. Na sa akin ang doon, mapa-Katoliko, mapa-Iglesia, you all commit sins, but you also all believe in in our Savior. The Savior. Ay, thank you. Congrats. Thank you. Iba naman tayo dun sa yung series mo kay Nicole Kidman. Would you expect na mapanood to? Alright, The Expats, directed by Lulu Wang, starring Nicole Kidman, Ji Young Lee, and Sarah Yu. Sila yung mga tatlong bidang babae. Will be shown finally on January, produced by Amazon Prime. Wow. It's going to be shown sa Prime Video starting January 26, 2024. Wow. Hanggang doon lang muna. Pero tapos na siya? Tapos na. Mag-premiere na lang. Wow. Next year. Sana maimbita ako. Oo, syempre. Para makita kami ni ate nito. Oo. Kaleb, iba na talaga. Ano masasabi mo, Robby, na ngayon parang pinagkukumpara kayo ni Jolie De Leon? Alam mo, parang inevitable yun na ma-compare. Dahil yung parehong Pilipinas, parehong pinagpala kami na landed into projects, Hollywood projects. Ay, hindi. Sa kanya, hindi pa nga Hollywood sa paano yun? Sa Cannes, right? Yeah. Tapos, kinuha ng Hollywood. And she had several nominations yata, ganon. Ako, I'm so happy for her. And I think hindi katakataka na ma-compare dahil, of course, nauna siyang, parang she paved the way. Pero while she was doing that, tinatapos ko naman tong sa akin, ang tingin ko doon, ang take ko, hindi ba maganda yon? Sana sunod-sunod na marami ng Pilipino, Pilipina, ang i-recognize ng not just Hollywood, but other international productions. Nagkatrabaho na ba kayo, Dolly? Sa Dirty Linen, but we're not together. Okay. Hindi kami magka-extend. Doon ko rin siya unang nakilala. Oo, hindi pala kami nagkakatrabaho pa dati. Yun. So maganda sana makast na kayo sa isang movie, isang project together. Sana, malay natin. You can never can tell. Thank you, Thank Dolly. you, sa iyo. Thank you.